Ayan. Okay. So, let's go back to our discussion. Okay. So, when we say discrete, muna tayo ha. So, ano yung mga naisip nyo kanina? Logic. Ano pa? Discrete na. Ano pa? Logic. Mas complicated na math. Tama ba? Diba? Mainly, pag sinabi natin discrete, it is what? Limited or not infinite. Okay, parang mas better yata yung not infinite. Not infinite. Okay? Ibig sabihin na not infinite, meron siyang uh, sabi natin infinite. Ano ba yung sabihin natin infinite muna? Infinite. What do we mean by the word infinite? Ha? Ano yun? Sorry. Ano ibig sabihin natin pag infinite? Infinite. Infinity. Ano ibig sabihin natin ng infinity? Walang katapusan. Ano pa? Pag sinabi natin infinite in mathematics, ibig sabihin, pwede mo siyang hatiin. Hatiin mo siya ng hahatiin infinitely. Ibig sabihin, halimbawa, kunyari, itong square na to. Itong rectangle na to. Kita niyo yung rectangle, no? Ayan. Yung region na yan, yung region na yan, di ba, pag binilang mo, ilan yung region? Isa lang, di ba? So, imagine natin, kunyari, from 0 to 1, yung region na yan, 0 to 1, okay? Infinite ba yung 0 to 1? Pag in-imagine mo muna, yung 0 to 1, mula 0 hanggang 1, infinite ba siya? Hindi, di ba? Hindi siya infinite. Kasi from 0 to 1 eh. And you can see it na isang buo. Tama. Pero pag hinati ko siya, 0.5, di ba? Tapos hinati ko ulit ng kalahati pa ulit, 0.25. Hinati ko pa ulit ng kalahati pa, 0.0125. And so on and so forth. Hati-hati siya nasa pinakadulo. Tapos bibilangin natin ulit. Mabibilang mo ba siya? May bilang pa ba siya? Mabibilang mo pa ba siya kung ano? Madaming beses natin siyang hatiin sa gitna. Meron pa ba siyang bilang? Meron pa ulit. So, imagine mo, zoom natin dito, no? Kunyari, from 0 to kunyari 0.0000000000000 something, pwede pa nating hatiin ulit sa gitna, di ba? Hatiin ulit natin hanggang maubos ulit siya. Tapos zoom natin ulit. May katapusan kaya to? Ganun ulit, hatiin natin ulit. Tingin nyo matatapos yan. Hindi siya matatapos, no? Bakit? Ba't kaya siya hindi matatapos? Sige, Eric. Ba't kaya hindi siya matatapos? Ayan. Kasi, if you're gonna think about it, you can actually divide a number or no, or a region as half at it is, no? Kahit yung pinakamaliit na yan. Pag zoom mo ulit, di ba? Pwede mo pa siyang hatiin ulit. Correct? Na paulit-ulit ng infinite number of times. Tama? Di ba? Infinite number of times. You can actually divide it by infinite number of times. Tama? Tama ba? Correct ba? Kaya nga, di ba, sa measurement, magugulat kayo, di ba? Merong meter, merong nanometer, meron pa picometer, may mas maliit pa sa picometer, di ba? Pansin nyo yun, yung sa measurement. Kasi, this is what we call infinitesimal. Okay? Something that can be divided into as many as it is.
no, is called an infinitesimal. Ito yung study ng calculus. Okay? Kung nag-aaral kayo ng calculus, yan, infinitesimal yun. Ito yung inaaral doon. Pero, pagdating sa discrete math, no, we are not dealing with infinitesimal. We are dealing with integers. Okay? Ano ibig sabihin ng integers? They are countable. Ito ba mabibilang nyo to? Yung ginawa natin kanina, itong mga measurement na to. Mabibilang nyo ba yan? Kung ilang beses mo siya pwedeng hatiin. Actually, hindi. Kasi, infinite nga eh. Hindi mo mabibilang infinite. It's another term concept na hanggat pwede, gagawin mo siya. Pero, sa discrete math, we are dealing with countable. Ibig sabihin ng countable, pwede mo siyang bilangin. Although, pag inisip mo ulit siya in a philosophical way, kunyari lang, ano ba mga countable items natin? For example, basket of fruits, di ba? Meron yung, ano, di ba? May bilang yan, tama? You can count it. Tama ba? Ano ba? Ano ba bang pwede? Basket of fruits or number of orders. Tama? Yung mga in-order natin. Number of orders in Shopee, for example. Yan. Diba? Mga countable yung mga yan. Diba? Nabibilang mo yan. Although madami, diba? Mabibilang mo. Tama? Although, sabihin natin, for example, all grains of sand in the whole earth. Mabibilang ba yan? You can say hindi, pero still, if you're gonna think about it, mabibilang mo yan, di ba? Kasi, you can count it 1, 2, 3, 4, 5 eh, di ba? Tama ba? Yung grains of sand, pwede mo siyang bilangin talaga. Di ba? Pero, hindi mo na siya bibilang. Pero it's stupid naman to count it all. Pero, if given the time, given the energy and the resources, you can actually count it. So, it is discrete, it is countable. Although it is countable, although it is big, it's still countable. Yun yung discrete math. Okay? Discrete math also deals with Booleans. What do you mean by Boolean? Ano yung sabihin ng Boolean? Boolean is a statement of true or false. Tama? Kasi nga infinite nga eh. Di ba? Finite nga siya eh. So, ibig sabihin, you cannot have as many answer as you can. You can only have two answers, either true or false. So, that is Boolean, no? That is part of discrete math. Tama? And usually, we only use we use discrete math in a sense to represent ideas, and then the very application of discrete math is actually computer science. No, lahat na nasa discrete math, if you're gonna be looking at it in a very deep manner, is actually the application of discrete math is actually computer science. What is computer science ba? Comsci kayo, di ba? Tama ba ako? Comsci kayo. What is computer science? Si Samantha, what is computer science? Nag-comsci kayo, hindi nyo alam yung meaning ng computer science. What is computer science? Samantha. Parang ano po, nag-i-focus tayo kung paano po mag-solve ng bagay, problem. No.
That's the computer science. What is computer science, Eric? Mm. Computer science is the study of computers, okay, and its applications, okay. So, yun yun. So, ano bang branch ng knowledge ang computer science? It is what branch ang comsci? Hindi nyo alam. Sige, share ko sa inyo. Yung branch ng science, ang computer science, ang origin nito is what? Ano ang branch ng computer science? Saan galing ang computer science? Okay. Ang branch ng computer science is mathematics. Okay? It's a specialization of mathematics. Okay? Computer science is a specialized subject in mathematics wherein it applies the principle of mathematics to communicate with machines. Kulat kayo, no? Ay, hindi nagsisync. Hindi siya nagsisync. Oh, it's a branch of mathematics. Computer science is a branch of mathematics that applies the principle of math to communicate with machines. Kaya kung titingnan ninyo, marami sa mga subjects ninyo is mathematics-based. Kasi nga, it's a branch of mathematics. Hindi siya branch of science, which is mathematics is also a branch of science. Hindi siya branch of philosophy, no? But it is a branch of mathematics. At kung titignan ninyo, marami sa mga naunang scientists are mathematicians. Why? Because they are establishing the principles and the fundamentals for us to be able to create systems. Yung mga programming natin na ginagawa, at least in the activities, are actually algorithms which are also branch of mathematics. Diba? The ordered way of doing things is called algorithm. And the step-by-step solution is called an algorithm. Diba? And it's also part of mathematics. Oh. Ngayon na nalaman to. Nako. Ngayon na nalaman to, yung part ng... Wala ba kayo intro to computing? Hindi nyo alam. Hindi naman nagsisync ang aking notebook. Sumuko kayo sa teacher niyo sa intro. Ay, hindi, tatanungin ko siya. Ma'am, diniscuss niyo po ba ang principle ng mathematics ng computer science dahil sila Eric hindi alam. Tinatanong ko. Wala, hindi siya nagsisingkot ka nun. Anyways.
Ayan, sinulat ko pa itong haba-haba. Oh, Harvey, ano? Anong atin? Pasok mo na kung kailan gusto. Dapat di na kayo tinatawagan. Students kayo, dapat kayo naghihintay sa teacher. Nakakahiya kay Doc Glo. Tinatawagan pa kayo. Special. Huwag kayong ganun. Pinipilit pa kayo ano dito. Saan ang displays ko? Talaga hindi siya lumalabas. Hindi siya nagsisync. Kainis. Saan yung display? Display. Second monitor. Ayun. Okay na tayo. Tingnan naman na. Alam mo, sa keyboard from this course. Grabe. Saan tayo? Sige, notebook. Ayan. Ulitin natin ha. Ayan, sorry for the delay. Ito na lang tayo. Technical difficulties. Okay. So, pag sinabi natin, ayan, so lumabas na siya bigla. Ayan, so computer science is part of or a branch of mathematics. Now, when we say its roots is or the origin of computer science in mathematics, it also has its anong tawag dito? Other derivations. Okay, computer science also is dealing with discrete mathematics. So, discrete mathematics is gulo, no? Branch ng ComSci is discrete math. No? Mainly, discrete mathematics is the heart and soul of computer science. Hindi programming, ha? Application ng programming. Pero, if kumuha kayo ng master's at saka ng PhD, you're gonna be dealing much with discrete mathematics. Why? Because discrete mathematics refers to the representation of ano tawag dito? Representation. Pangit yung word. It is the linkage na lang. The linkage of natural language. Ito na pinaka-application niya, no?
with machine language. Yan. Ano pinagkaiba ng natural language at saka machine language? Ano muna ang natural language? What is natural language? Natural language. What do we mean by natural language? Sige. Harvey. Hello? What do we mean by natural language? Kita naman, oh. Kita naman yung... Sige. Ano yan? Ay, hindi ba siya naka-share screen? Hello? Teka lang Wait lang. Balik ako. Ayan, nakita niyo na ba? Wala. Sandali Balikan ko. Awesome. Wala tayong magagawa. Diba? There will be no cooperation. Now, to bridge the gap between natural language and machine language, one of the specialization in discrete math is that to analyze natural language and then translate it to machine language. Or in vice versa. No, it is one of the fundamentals ng discrete mathematics. Okay? Nasasundan? Okay, clear ba? Okay. One of the another part ng discrete mathematics is the Boolean. Okay? The Boolean logic. Okay, this is very different from the philosophical logic. Okay, meron dalawang types ng logika. Meron isang tinatawag na philosophical logic, meron tinatawag na Boolean logic or the application of mathematics in logic. Okay, baka malito kasi kayo. In philosophical logic, it refers to the ano philosophical logic. Although pwedeng i-apply siya sa isa't isa, no? Philosophical logics refer to the statements, whether they are true or not, or true or false. For example, nasa courtroom kayo. Paano mo papatunayan na siya yung criminal? Or siya yung gumawa nito? Or siya yung ganyan? No? So that is philosophical logic ang ginagamit doon. Okay? Yung mga evidences. Yan. But, in our case, sa case ng computer science, no, we are doing much with Boolean logic or algebra because we would like to establish what? Logic circuits. Okay? We would like to create in an application or a physical device. Yun ang target natin. In philosophy, they would like to know, but in ComSci, no, we would like to build. Okay? We would like to build something. Okay? Kaya siya ganyan. Okay? Nasusundan nyo? Now, how do we put it all in perspective? Okay? Discrete mathematics, in a sense, is all on its own, but sana ma-appreciate natin to in the coming weeks, kung saan, ito yung talaga nagpasimula ng, what do you call this? Computer science. Ito yung parang, dito nagsimula lahat ng mga na experience natin technology ngayon. It's because of this. Okay? Nasusundan? Hello? So, gusto ko ma-appreciate nito, not just because it is a subject required to you, but rather, this is a subject na gusto ko yung maalala nyo siya, at makikita nyo siya, at ma-appreciate nyo siya. Okay? So, let's go to Boolean algebra. What is Boolean algebra? Narinig nyo na ba to? Yung Boolean algebra?
Sino nakarinig na sa Boolean algebra? Ano tayo pala? Logic and logical statements pala. Tama, Boolean algebra. Sino ba nakarinig na ng Boolean algebra? Meron ba kayo subject na philosophy? Is Eric? Part yan, yung Boolean algebra, yes. And or, ano pa? Okay, sige. Okay lang yan. Now, sa Boolean algebra, we are dealing with and or. Those are what we call operators. Pero, sa Boolean algebra, usually, ang sagot lang natin is either true, which is 1, at saka false, which is 0. These are the only two inputs or numbers that you would care about. No? Ano ba yung kakalabasan niya? Ano ba yung nasa dulo nito? Okay? And in Boolean algebra, we also deal with input and output. So, input, ano yung pinasok mo, then there is a function, f of x, and then there is the output, which is kung ano yung magiging resulta. Okay? Ganun lang kasimple ang Boolean algebra. Okay? Input, function, output. No? Nagiging complicated lang siya kapag maraming input, of course, maraming input, no? Input 1 and input to the n, kung ilan yan. Okay? Pero lahat yan papasok sa isang function lang. Okay? Papasok yan sa isang function lang. Pero, of course, no, palalain natin ng konti. Yung function na to, pwede siyang tumawag ng iba pang function or mapasok pa ng iba pang mga function sa kanya, no? Kaya tinatawag siyang fn of x until makapag-produce ng isang output. Okay? Sir, isang output lang po ba? Hindi po ba pwedeng madami output? Hindi pwede. Kasi bakit? Ano naman inaano nating result? True or false lang. Diba? Sir, paano pag may dalawa siyang sangay na output? No? Meron tayong dalawang inaasang output. Possible naman yun. It can be possible. Pero, the result will still be in terms of true or false. Okay? Sir, pwede ba kami maglagay ng outer na output kung lalagay pa kami dito ng function? Pwede rin. You can put it as a never-ending function. No? Pero, ano na yun? Medyo mas complicated na yun. We will just focus on this. Isa lang muna, ha? Yan. Isa lang muna, syempre. Diba? Isa lang muna. Hindi pa tayo madami. Pero yung input, syempre, medyo dadamihan natin ng konti. No? Okay? Now, sa functions, meron tayong mga tinatawag na operators. Okay? Operators. Ano yung mga operators natin? These are processes the input to produce output. Yung mga procedures or processes, no? Ito yung mga operators. For example, ano yung mga unang example natin ng operator? We have, yung sinabi mo kanina, Eric, is what we call the OR statements. Okay? Ano yung mga OR statements? No? Kunyari, A or B. Okay? Meron tayong result for this. May tawag tayong AND statements. Okay? Meron din tayong set ng results for this. Okay? Meron din tayong tinatawag na complement or NOT. Okay? A, not A. Diba? We also have a result for this. And ano pa? Ano pa naisip ninyo? Basically, ito lang yung tatlong yan. Okay? Ito yung tatlong basic logical operators. At least in the sense ng Boolean algebra. Okay? Everything else is a derivative of OR and AND. And or combination of. No?
Ito yung pina-basic operators na tinatawag. Okay? So, these are basic operators. Okay? So, yung basic operators, meron din siya tinatawag na resulta. Siyempre, bawat isang may result. Ano tawag doon sa result na yon? Ano tawag sa results na yon? Yung mga result ng mga basic operators or ng logical operators. These are what we call, mga set ng results are what we call the truth table. Okay? Truth table, ha? Ang tawag sa resulta nito. Later on, di-discuss natin furthermore. Okay? So, nagiging malinaw ba yung discussion natin currently? Questions so far? Okay, so let's go further na. Okay, now that we know yung basic items na to, and we have alam natin kung paano pinaka-model nung gagawin natin in terms of the discrete mathematics. Now, let's go to the logical operators. So, pag-usapan na natin to about logical operators. And logical operators. So, ano siya? So, number one is the first logical operator that we have is what we call an OR statement. The OR statement tells us that ano ang general rule of thumb with an OR statement. We say an OR statement is a logical operator wherein if one of the input is true, then the result is true. Kung isa sa mga pinasok mong input ay true, ano siya? Yung result is equals to true. Tama? Ganyan natin siya in mathematical form. So, yan. Let A and B be the inputs. Okay? Okay? Let A and B be the inputs. Okay? A is equals to 1. Okay? And B is equals to may muna natin na ito. Wala tayo ng table na lang. A input 0, 1. Okay? And then B input 0, 1 din. Yan. Okay, gawin muna natin ng ganyan, ha. Then, OR. Okay. Yan. Yan. Okay, nasusundan. If A and B is both 0, okay, A and B, A is equals to 0, B is equals to 0, then, what is the answer? A and B is equals to 0, both 0. Or, pag sinabi natin 0, equals to false, 1 is equals to true. Oh. Pareha silang false. Ano sagot? Sige, Eric, ano sagot? Ha? 1? True? True? Ganun ba yun? Ano ba nas? If one of the input is true, then the result is true. Bakit false? So, ano sagot? Bakit false? Kasi walang true sa kanila. That's correct. You can look at it as like this. 0 plus 0 is equals to
Uy, 0 plus 0. So, ganyan yan ha. Ibig sabihin ng truth table ha. Or, you're actually adding them together. So, 0 plus 0 is 0. 0 plus 1. 1. So, ito 1 to. Ibig sabihin, if A is equals to 0 and B is equals to 1, 0 plus 1 equals to 1. So, ang sagot mo 1. Tama? A is equals to 1. B is equals to 0. Ano sagot? 1. Bakit 1? See, 1 plus 0 is equals to 1. And, it also tells us na, ito nga yun, yung unang statement natin, di ba? If one of the input is true, then the other one, and the result therefore is true. So, paano pagpareha silang true, sir? A is equals to 1, B is equals to 1. Ano sagot? 1 plus 1 equals to? Ilan? 2. Sino yung sabing 2? Taas ang kamay. 1 plus 1. 1 plus 1. Uy. Bakit 1? Ha? Kasi para silang, true. Okay. Sa Boolean algebra, walang 2 ha. Okay? 1 plus 1 is equals to 1. Actually, 1, 0 yan. Pero ito yung kukunin natin yung dulo. Okay? Yan. Sundan. Okay. Ngayon, tignan natin ha. As a truth table. Okay? So, ito yung truth table niya. Sabihin ng truth table, these are the list of values. Okay? Yan. If both are 0, equal siya saan? Sa 0. Tama? If 1, yan, 1, 0, 1, 1. So, naalala nyo to sa binary. Ito yung truth table ng OR. Okay, OR operator. Okay? Nasundan? Good tayo? Okay. Now, let's have another operator. So, let's have AND operator. Or the AND statement. Sa AND statement, ano ibig sabihin? Ano yung definition ng AND statement? Ano? Ano yun? Parang para silang dalawa. Eric, ano? Kailangan both value are true. Para ano? Para true. Okay, balik tayo. Yan. Sige. Pero, hindi natin siya pwede sabihin ganun kasi both values eh. We only need to have a definition na medyo mas solid doon. Okay, if one of the values is false, then the result is false. Okay? Mas solid tong definition na to. Bakit? Kasi, kung titignan natin, okay, so let's say A ito ulit, and then this is B ulit, okay, and then 0, 1, 0, 1, yan. Sabi, if one of the values is false, then
the result is false. O, kung pareha silang false, ano sagot? They are, ano sagot? O, para hindi kayo malito at hindi nyo masyadong isipin. No? 0 times 0 is equals to ilan? 0. Ganun lang yun, ha? Now, if you're gonna look at it, multiplication naman ang ginagamit na operator ng AND or ng AND. Okay? So, it is equals to 0. So, yun ang result niya, 0. O, A is equals to 0, B is equals to 1. O, pag di nyo maisip, 1 times 0, ay 0 times 1. Yan. 0 times 1 equals saan? 0 pa rin. Bakit 0 pa din? Kasi, multiply mo ng 0. Anything you multiply by 0 is equals to 0. O, 1 times 0. Bakit? Binaliktad mo lang. Di ba? O, 1 times 1. 1 times 1. 1. Bakit? Ba't siya 1? Uy, ba't siya 1? Kasi 1 times 1 is 1. Diba? Oh. Both true kasi siya. Kasi wala siyang false statement. Tama? So, tingnan natin ngayon yung truth table niya. So, A, B, result. Okay? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 is equals to 1. Oh. Sundan na. Good tayo. Galing, no? Pag-aralan nyo na ba ito before? Dapat, di ba? Pag-aralan nyo na ito. Eric. Ako po sir, yung pag-aralan ko po sa ano yan sir, sa mathematics and modern knowledge. Pero yung sa akin po sir, parang yung ginawa sa statement. Tapos gagawa, magbibigay pa ng statement, tapos gagawin ganyan po yung yung kunwari A plus B, tapos not C, parang ganun po. Magaganon din tayo. Pero gagawin natin siya ganon. May ganon din tayo. Pero mas gagawin natin siya after gawin natin yon, gagawin natin siya as a circuit. Okay? Yan. So, circuit. Gawa tayo ng circuit board na gumagawa nun. So, magpapailaw tayo ng mga diodes. Complement or not? Not statement. Pag sinabi naman natin not statement, okay, if the input is true, the result is false. Okay? And vice versa. In other words, binabaliktad niya yung statement. So, A prime is equals to A prime muna pala. A prime. So, if A is equals to 0, A prime is 1. If A is 0, is 1 equals to 0. So, ganyan lang siya simple. Okay, binabaliktad lang niya yung operation. Sundan. Mahirap ba yung ating lesson sa logical statement, logical Boolean algebra? Dali lang, di ba? Madali lang, di ba? Mahirap ba? Paano po sir? Sa not statement po?
not statement, pag sinabing A, no, A prime, ibig sabihin na babaliktarin mo siya. For example, if your A is equals to 0, A prime is 1. Or if A is equals to 1, then your Okay po. A prime is equals to 0. Ano po? Okay? Ano lang, dalawang ano lang siya. A lang, parang A tsaka A prime lang, ganun lang. Tapos babalik ka rin lang pala. Yes, babaliktarin mo lang siya. Okay, nasundan? Ngayon, gawin natin yung logical statement. Okay, so for example, number 1. Wala tayo example ha. Base dito. Example. A plus B plus AB. Yan. Equals to, ano yan? Ano ang ating statement dito? Ngayon, we would like to get this one. Diba? Yung A plus B equals to AB. Yan. Ngayon, paano natin gagawin? Okay. So, how do we solve this? So, gagawin muna natin syempre A muna. A. Diba? A is equals to 0. Yan. Gawin nyo muna yung combination ng A muna. Okay. So, ano yung mga combination ng A? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tama? Tama ba? Ganun muna. Okay? Nagsasolve tayo ng ganito. Next yung step is unahin nyo muna yung kahit alin dyan. No? Pwede nyo unahin muna A plus B o kaya yung buong AB. Okay? Just make it simple lang muna ha. Tingnan nyo muna simple. So, doon muna tayo sa A plus B. A plus B, alam natin to, diba? It is A or B. Correct? So, 0 plus 0. Yan. 0, tama? 0 plus 1, 1. 1 plus 0, 1. 1 plus 1 equals to 1. Okay, sundan na. Good na ba? Ano next? Gawin naman natin yung A times B. A times B. A times B equals to, ano? A times B equals saan? So, 0 times 0, 0. 0, 1, 0. 1, 0. Ano yan? 1. Ay, 0 pala, sorry. 0. A times 1, A times B, 1, 1 is 1. Okay? Nasundan? Okay ba? Nasusundan ba? Ngayon, pagsasama-samahin na natin ng buo. Itong buong to. Okay? Pero, ito yun di ba? Tama? Ito yung dalawa So, if you're gonna look at this, A plus B plus A times B, diba? Ito lang dalawa yun Ano yung nasa pagitan nila operation? Or, di ba? Naka-or silang dalawa. Tama? Itong dalawang part na to, naka-or sila. So, mag-or ka lang din. 0 plus 0, 0. 1 plus 0, 1. 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 1 lang din. Mahirap ba? Ito yung truth table nito. Truth table. Sundan? Mahirap ba? Uy, nahihirapan na kayo? Dali lang, di ba? Pasimplihin natin ng konti pa. Okay? Simplihin natin siya ng konti pa. Okay. Simplify natin to. Kunyari, A plus B. So, A plus B plus AB. Ano yung nakikita nyo dito? Na part na yan. Pwede natin siyang i-factor. Tama? Itong dalawa. Either yung B with B or A with A. Tama? Ito magkatabi. Okay, ito magkatabi. Ito magkatabing to. Pwede natin i-factor out yung letter B. Okay, so paano yun? Maging A plus B times 1 plus A. Tama? Tama ba? Factorization.
Uy, nag-factor out lang ako. Sa mathematics, hindi ba nagpa-factoring kayo? Oh, again, the subject is discrete mathematics. So, part pa rin siya. Oh, sundan kung bakit naging b plus 1 kasi, pwede natin siya i-distribute dito sa dalawa, di ba? Magiging, babalik siya sa dati. Pag multiply ko si b with 1, magiging b pa din. Tama? Pag multiply ko si a with 1, ay with b, magiging ab pa din. Tama ba? Pwede rin namang a if you would like to, pero katabi na si b eh. Oh, factor out natin si b. Ngayon, ito, nakita natin to, di ba? Itong statement na to. Itong si a plus 1 plus a. Ano masasabi niyo dyan sa 1 plus a na yan? Hello? Ano masasabi niyo sa 1 plus a na yan? Tingnan niyo mabuti ha. Makinig kayo mabuti. Tingnan natin itong 1 plus a. Yung operation ng 1 plus a. Okay? Si 1 plus a, bakit ko sinasabing parang dapat nyo pansinin? Kasi, tingnan nyo mabuti ha. If a is equals to 0 and 1, okay, 0 and 1, 1 plus a or a plus 1 is what? 0 plus 1 equals to 1. Tama? 1 plus 1 is equals to 1. Bakit siya special? Ano tingin ninyo? Kasi, whatever value ng a ang ilagay mo dito, at least dito sa operation na to, it will always be equals to, to 1. Very good. Ayan, nakalagay na, di ba? It will always be equals to 1. Therefore, pwede nating sabihin na 1 plus a is equals to 1. Tama? Tama ba? Ayun yan eh. Di ba? Oh. Sinabi natin 1 plus a is equals to 1. Balikan natin the original solution. A plus b times 1 plus a. Which is a plus 1 pa rin, di ba? Etong 1 plus a, pwede natin ito i-substitute dito kasi nga 1 siya eh. Tama? So, a plus b times 1. Oh. Sundan. Okay. Clear. O ngayon, tingnan natin ngayon si b times 1. Sir, paano pag b times 1? O, natin ha. So, b times 1. Ito si b. Tama? 0 or 1 siya eh, di ba? Tama ba? And then, yung operation natin is b times 1. O, kung 0 si b, no, multiply natin sa 1, ano result? 0 pa din. Di ba? Pag multiply natin si b with 1, or 1 si b, and then multiply natin siya sa 1, 1 pa rin. Tama? Tama ba? O, ngayon, titignan natin, yung resulta at saka si b, isa lang, parehas lang sila. Tama, no? Parehas lang sila. Therefore, pwede natin sabihin na b times 1 is equals to b. Diba? Kasi parehas lang sila eh. Correct? O, pwede natin ngayon iwan yan, a plus b. O, as it is lang. Hindi tayo binago. A times a, naging a plus b lang siya. Tama? O, ito na yung simplified part ng, ito na yung simplification ng ito. Okay? Yan yung simplification ng a plus b. Ngayon, tingnan natin, no, kung a plus b nga talaga. Tingnan natin, inspect natin tong table natin na to. Ito nasa taas ito. Okay? Tingnan natin, a plus b. Di ba? Ang sagot, yung pinaka-simplified. Ngayon, tingnan natin, tama ba na a plus b? Kasi ito meron tayong a plus b eh. Tama? Parehas ba ng result yung dulo at saka yung a plus b? Parehas, no? O, therefore, parehas nga sila. So, tama tayo. Diba? Galing, no? Okay, ano tawag dito? Ano tawag dito sa ginawa natin na to? Itong dalawa. Itong dalawang to. Ano ang tawag dyan? This is what we call the
De Morgan's theorem. Okay? De Morgan's theorem tells us that if one or if the result, okay, reflects another, or at least in the or statement, if in the or statement, if one is added to the statement, therefore it is true. Okay? Ibig sabihin, pag saktong true ang nilagay mo doon sa statement at inadd mo siya, it will be true. Ganun din, if true is multiplied by any item, it will yield to the original input. Okay? Marami pa tong De Morgan's theorem ha, medyo mahaba to. Pero basically, ito yung dalawa. Okay? Nasundan? Gawa tayo ng isa pa. Isa pang example. Sige, gawa tayo isa pang example. Kunyari, A, B, plus A prime B. Ano yan? Sige nga, can someone solve this? Meron ba makapag-solve? Try nyo nga. Or hindi pa alam. Solve ko muna ha. Balikan natin yung ano. Nala. Okay. So, let's say for example, A plus B plus A or A prime B. Okay? So, titignan natin, if we're gonna be solving it the long way, ito yung long way, no? Yung ginawa natin na nauna. No? Yung ginawa natin na nauna. No, pwede mo naman gawin muna A plus B, A and B, tapos A times B. Ganyan muna gawin natin, ha? Okay, so A and B. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ito muna, ha? Yan. Ang next natin gagawin is what? Doon tayo sa AB. A times B. Or A times B. A and B. So, 0 times 0, 0. 0 times 1, 0. 1 times 0, 0. 1 times 1, 1. Okay, next natin gawin is yung A prime B. Itong A prime, no? Kung titignan natin, it's a whole operation by itself. Kasi nga, di ba? Well, ito siya. No, kung titignan natin. So, gawin muna natin siya na A prime lang muna. Okay? A prime. Yan lang muna, ha? Yan. Aray ko, aray. Yan. So, gawin muna natin siya A prime. Okay, paano natin gagawin? So, A prime. So, A ka lang muna titignan. So, 0 si A. Si A prime ay 1. 0 si A. Si A prime ay 1 pa din. Okay. 1 si A. A prime is 0. So, babalik na rin na natin kung ano yung naka A. Okay. And then, pwede natin nilagay A prime B. Okay. A prime B is what? So, multiply na natin itong A prime B with this B. Okay. So, magiging ano siya? 1 times 0, 0. 1 times 1, 1. 0 times 0, 0. 0 times 1, 0. Diba? So, meron ka ng AB at saka A prime B. Okay? So, ano ngayon yung pinagsama? AB is A prime B. O, add lang natin ulit. Okay? So, 0, 1 plus 0. Ay. 0 plus 0. 0. Tama. 0 plus 1. 1. 0 plus 0. 0. 1 plus 0. 1. Okay, so ito yung magiging truth table ng buong to. Okay, ngayon, tingnan natin siya. Solve natin siya algebraically. Okay. So, kung makita natin dito, si AB plus A prime B
Oh, dito, sa AB plus AB prime, makikita natin, no, may common factor ulit, which is si B. Tama? Si B siya. Ngayon, kung titingnan natin, ang nangyari sa kanya is, pwede natin siya factor out. So, si B, A plus A prime. A plus A prime yung natira sa loob. No? Tama, no? Sundan. Ngayon, kung titignan natin, A plus A prime, no? Tingnan natin yung operation na to, kung ano yung tsura nito, A plus A prime, A plus A prime. So, A prime, A plus A prime. Tingnan natin siya. 0, 1, 1, 0. Okay? Pag inad natin si A prime, A tsaka si A prime, ano nangyayari? 0 plus 1 is equals to 1, 1 plus 0 is equals to 1. Ano nangyayari? They are, both, no? Both combinations are equal to 1. Kung titignan natin, whether baliktad yung isa, no? 0 yung isa, syempre 1 yung kabila. 1 yung kabila, syempre 0 yung isa. Now, we can say that with this one, with this, result, no? We can say that, A and A prime is equals to 1 lang din. Okay? So, ito, equals to A plus A prime is just equals to 1. Whatever that means. Diba? The complement, the addition of a set and its complement is equals to 1. Or, equals to 1 siya. Okay? So, pwede natin siyang i-substitute. No? This is equals to 1, lipat natin dito. So, therefore, it is B times 1. Again, balikan natin yung kanina. B times 1 is equals to 1. So, it is equals to B. Ngayon, tignan natin. Equal nga ba siya kay B? Itong buong to. Yung buong yung AB plus AB prime na yan. Kung titignan natin, yung buong yan, which is this one, yung truth table ni B is actually identical sa truth table na yan. Diba? Mahirap ba? Dali lang, diba? Okay? Nasundan? Ito mapasagot ko sa inyo, ha? So, answer the following. Diba, bibigay sa inyo yung screenshot na ito, mga ito, ha? Sa ano natin. Answer the following. Assignment nyo itong 5, ha?